pagdating sa financial. Paano wawasakin niya? Dapat mong gawin is to believe God that He is the source. You have to believe God, He is the source. Okay? Dapat nating intindihin dito na again, sabi ko nga kanina, you don't look to your money, but you look to God. At sabi po meron po isang kasing storya sa Lumang Tipan, meron po isang babae na talagang kung merong dapat matakot sa buhay, siya yun. Okay? Kung meron dapat matakot pagdating sa pinansyal, siya yun. Itong babae pong ito ay isang balo, ibig sabihin patay na ang kanyang asawa at silang dalawa na lang ng kanyang anak. Ngayon, ito pong mag-inang ito ay walang-wala na dahil actually 3 taon pong hindi umuulan at wala pong mga ani, nagtataghirap na, wala po silang pera. Kung sabi ng salita ng Diyos sa istorya na yon, ang natitira na lang konting harina doon sa kanyang banga. Okay? Ang siya na lamang tawag dito paraan para makakain sila. Pagkatapos nun, mamamatay na sila. Then comes the man of God, and that is none other than Elijah. Sabi ng Panginoon kay Elijah, puntahan mo yung babae yun, doon ka humingi ng kausapin mo siya. Sapagkat si Elijah, gutom na. Okay? A man of God si Elijah. Talagang walang makain. Doon siya inutusan ng Panginoon. So, kinausap ngayon yung babae. Okay? Tapos, sabi ng babae sa kanya, hinihingan mo ako ng tinapay. Sabi niya ganun wala na nga kaming makakain. Actually, we're 1 meal away from death. Kasi pagka naubos namin ito, ala na kaming kakainin. Handa na kami ng anak ko na mamatay, matulala, dahil wala ka naman kahit damo, hindi mo makakain dahil tagtuyo. Wala lahat. Walang vegetation, nothing. For 3 years, hindi umuulan. El Nino for 3 years. Okay, talagang matindi po ito. Ngayon, kung sinong tao sa pagkakataong ito ang takot, okay, para magbigay, ay walang iba kundi siyempre itong babae ito, ayokong yung anak ko, kahit man lang isang beses man lang, sa kahuli-huli man lang, maibigay ko yung nandito sa akin, ibibigay ko sa kanya dahil mahal ko itong anak ko. Tama? Pero tingnan po ninyo, nung kinausap siya ni Elijah, alam niya Elijah, yung kanyang nararamdaman, sabi po ng 1 King chapter 17. Ito pong sabi, verse 13 and 14. Elijah said, sabi niya, do not be afraid. Ito po ninyo kanyang encouragement. Sabi niya, babae, huwag kang matakot. Huwag kang mabahala. Huwag kang mag-worry. Abay, siguro, kung tayo po yun, alam natin na gano'n ang sitwasyon, sasabihin mo, sisiraan na ulo ito, huwag daw mag-worry. Nag-iisa rin. Ito na nga lang ang kakainin namin, di ba? Pero, malinaw po, na sa sinabi na ito ni Elijah, malinaw na medyo, mabigat, at para kung titingnan natin sa mas mababaw na bagay, para po itong para naman yatang naninirya itong si Elijah, 'di ba? Para naman yatang unfair si Elijah. Para naman yatang asama naman ang ugali nitong si Elijah. Aagawan pa at makikihati pa sa pagkain ng mag-inang ito, na yun na lang nga natitira pagkatapos nun wala na silang makakain. Tama po ba? Okay? But ang tanong ko, is he being unfair? Nung iningi niya, tingnan po ninyo, sabi rito ni Elijah, sabi niyo, go home, umuwi ka sa bahay ninyo, and do as you have said. Sabi niya ganon. But make first, sabi niya, umuwi ka sa bahay mo, at gawin mo yung gusto mong gawin, pero sabi niya ganon, bago ka magluto, but make first a small cake of bread for me, okay? Okay? From what you have, and bring it to me, and then make something for yourselves and your son. Okay? Sabi niya gano'n, okay, sige, kung gusto mo magluto at gusto mo sige, kunin mo na lahat yung nandoon sa banga mo ng iyong arena. At sabi niya gano'n, gumawa ka muna, bago ka gumawa ng pagkain ninyo, igawa mo muna ako. Okay? Nang makakain. Napakahirap po yata nito. Siguro, kung kinuha niya lahat, gumawa siya ng malaking cake, medyo medium, at saka small. Okay, malaki, siyempre, hiningi niya nito, no? Binigay niya kay Elijah dahil malaking tao at mukhang malakas kumain, mukhang matakaw.
Okay? Silang mag-ina, nilagay niya maliit na sa anak niya, tapos sa kanya medium size lang. At sila ay kumain. Ang alam po ninyo mga kapatid ko, sa bagay lang kapag humihingi ang Diyos sa inyo, okay? Tingnan po ninyo, sabi niya gano'n, gagawa ka ng bread from what you have. Minsan kasi, ang tingin natin, no, si Lord pagka humingi, sobra naman. Minsan si Lord pagka sobra sa, parang pinipressure ako, nagkakamali kayo. Hindi humihingi ang Diyos ng bagay na sobra sa atin. Tingnan po ninyo yung request dito ni Elijah. You only make from what you have. Hindi mo kinakailangang mangutang, hindi mo kinakailangang magpakahirap, hindi mo kinakailangan. Kung ano lang yung bagay na ibigay sa'yo, sabi niya gano'n, yun lang ang hinihiling ko mula sa'yo. Even if that's too small or not enough for your needs. Ang importante dito mga kapatid ko is that, would you be willing to give if God asks you to give? Mga anak ng Diyos, nandiyan ba kayo? Now, si Elijah po, sabi niya gano'n, akin na yan, bigay mo sa akin yan. Ang sabi ko nga po sa inyo, hindi po siya nagiging masama ang ugali, hindi magaspang ang ugali ni Elijah. Alam lang ni Elijah, pakinggan niyo mabuti, alam lang ni Elijah ang prinsipyo ng Diyos. Alam ni Elijah na kapag yung babaeng yon ibinigay niya, yung bagay na yon sa kanya, alam ng Diyos na yun, alam ni Elijah na yun ang magbubukas ng pintuan ng langit at ang babaeng ito ay mapapagpala. Alam po niyo yung nangyari? Binasa natin verse 13 and 14, di ba? Tingnan natin verse 15. What happened next? He went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah. Samantalang ang sabi ng salita ng Diyos, yung nandoon sa banga, okay, ay good for 1 meal. Just good for 1 meal. Pero makikita po natin, nung ang babae ay tumalima at sumunod sa salita ng Diyos, nung natutunan niyang ibigay ang hinihiling ng Panginoon, bagamat hindi niya ito binigay ng diretso sa Diyos at ibinigay niya ito sa tao ng Diyos, dahil iyon ang utos ng Diyos na dapat niyang gawin, okay? Regardless kung sino pa ang gagawa, sino pa ang kakain nun, ang ginawa niyang sinunod niya ay hindi sinabi lang ni Elijah, kundi alam niya na yun ay tinig ng Diyos, kaya sumunod siyang magbigay. At ano po yung nangyari? Gumawa ng himala ang Diyos. Ang nangyari, hindi naubusan ng arena ang banga. Sa tuwing binubuksan niya, sabi niya, agahan, pupunta siya ron, nakita niya puno ang harina. Ang nilagyan na ng harina. Gagawa na naman siya. Pagdating ng tanghalian, pag binuksan na naman niya, aba, meron na naman. Ano sabi ng salita ng Diyos, every day, she was able to supply Elijah. Hindi po huminto dyan. Ang sabi ng salita ng Diyos, and for the woman and her family. Well, sabi ng salita ng Diyos kanina, meron lang siya isang anak. But this time, she was able to feed or to feed her family. Kanyang tatay, kanyang nanay, yung mga kapatid niya, mga pamangkin niya, dahil nagugutom na, sabi niya gano'n, halik kayo rito sa bahay ko, meron akong lalagyan ng banga ng harina na hindi nauubusan ng harina. Ano naging resulta? And naging resulta, hindi lang yung babae na pagpala, maging yung kanyang mga mahal sa buhay ay napagpala, bunga ng kanyang pagbibigay. Amen. Palakpakan po natin si Lord dyan. Hallelujah. You see,